Magandang buhay! Ako si Binibining Ashley at ituturo ko sa inyo ang mga bagay na nasa ating asignaturang Pilipino. Pero bago ang lahat, tayo ay tumayo at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago tayo magsimula, siguraduhin niyo munang nasa komportable kayong lugar, tahimik, at mayroon kayong papel at lapis sa inyong mga tabi. Ngayon, tayo ay magbalik-aral sa ating nakaraang paksa. Ako ay maipapakitang mga larawan at nais kong tukuyin ninyo kung ano ang mga nasa larawan na ito. Handa na ba kayo? Okay, simulan na natin. Ano ang pinapakita sa larawan na ito? Mahusay! Ito ay dahon. At ang susunod na larawan, ano ang tinutukoy sa larawan na ito? Magaling! Ito nga ay isang kahon. Habang binibigkas ninyo ang mga salitang ito, magkatugma ba ang tunog nila? Tumpak! Magkatugma nga. Ano nga ulit ang mga salita? Dahon at kahon. At ito ang ating tinalakay kahapon, ang magkatugmang salita. Ako ay maipapanood sa inyong maikling video at nais kong manood kayo ng mabuti at sabihin sa akin kung ano ang napansin ninyo rito. Handa na ba ang lahat? Ito na ang video. Ano ba ang pangalan? Tinatawag na pangalan ng tao. Ito ang tawag sa akin, sa kanya, sa iyo pangalan ng lugar na iyong kinabibilangan. Maging ibang lugar na iyong napuntahan ay may kanya-kanya ring pangalan. Alaga mong hayop ay may pangalan din. Sila'y nararapat pakainin at painumin. Mga bagay sa paligid, tayo ay may tawag din. Tulad ng laruan at mga gamit sa bahay natin. Gayon din ang pangyayari sa buhay natin. Mga kasiyahan, maging kalungkutan, pangalan ay tatak sa puso't isipan. Lahat ng tao ay may pangalan, nararapat lamang ating ikalang. Maging lugar, hayop, bagay at pangyayari man ay may kanya-kanya ring tawag na pangalan. Lahat ng tao ay may pangalan, nararapat lamang ating ikalang. Maging lugar, hayop, bagay at pangyayari man ay may kanya-kanya ring tawag na pangalan. Base sa napanood ninyo, ano kaya ang paksa ng ating aaralin ngayong araw?
Pangalan, magaling. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang paggamit ng pangalan. Ito ang ating layunin para sa araw na ito. Sa pagtatapos ng ating aralin, ang mag-aaral ay inaasahan na nakabubuo ng pangungusap tungkol sa mga tao, lugar, mga bagay sa paligid, gamit ang pangalan. Ngayon mga bata, ano ang napansin ninyo sa larawan? Magaling! Ito ay isang komunidad. Ano pa? Tumpak, may mga tao, hayop, at halaman sa kapaligiran. Ano pa? Magaling! May nagtatanim, inilalakad ang kanyang aso, at nagbibisikleta. Ngayon, basahin nga natin ang pangungusap na ito. Ang aso ay naglalakad sa parke. At may isa pa. Si Mark ay nagtatanim. Paano natin binasa ang mga pangungusap na ito? Tama, may diin. Ano pa? Magaling, may intonasyon. Ang mga bagay na iyon ay kailangan upang makapagbasa ng mabuti at mahusay. Ngayon, usisain nga natin ang pangungusap na ito. Ano-ano ang pangalan na nabanggit sa pangungusap? Mahusay, may aso, puno, at bulaklak. Alamin nga natin kung ano ang pangalan. Ang pangalan ang tawag sa salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ngayon, basahin nga natin ang pangungusap na ito. Ang alagang aso ni Ashley na si Bella ay kumakain. Ano ang mga pangalan na ginamit sa pangungusap? Tumpak, Ashley, at Bella. Isa pa. Ang mga halaman sa paligid ay maganda. Ano ang pangalan na ginamit sa pangungusap na ito? Mahusay. Ito ay halaman. May dalawang uri ng pangalan. Ito ay ang pantangi at ang pambalana. Basahin nga natin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Unahin natin ang pantangi. Ang pantangi ang tawag sa pangalang tumutukoy sa tiyak o partikular ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Halimbawa nito ay ang inyong mga pangalan, Joanne, Janinaya, at Aryan. Ngayon naman, dumako tayo sa pambalana. Basahin nga natin. Ang pambalana ang tawag sa pangkalahatang katawagan sa tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ang halimbawa ng pambalana ay guro, lapis, at aso. Upang masubok kung naintindihan nyo nga ba ang ating tinalakay, sagutan ang mga sumusunod. Pagtambalin ang pangalang pambalana na nasa hanay A sa pangalang pantangi na nasa hanay ba. Simulan niyo na at bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang tapusin ito. Ano ang pantangi ng pambalanang ina? Mahusay. Si Aling Nena ang tamang sagot. Ano naman ang pantangi ng pambalanang kainan? Tumpak. Julie B. Carenderia. Ano naman ang pangatlong kasagutan? Mahusay. Ito ay ang Didas shoes. At ang pang-apat,
Magaling! Ito ay ang San Pedro Cathedral. At ang huling numero, ano naman ang pantangi para sa pambala ng probinsya? Mahusay! Davao del Norte ang kasagutan. Ngayon naman, ako ay magpapakita sa inyo ng mga larawan at nais kong bigyan niyo ito ng pangungusap gamit ang pangalan. Ito ang mga larawan. Meron lamang kayong 5 minuto upang tapusin ito. Pwede nyo gawin itong mag-isa o pwede rin kayong magpatulong sa inyong mga kapatid, kaibigan o magulang na nasa inyong tahanan. Ngayon mga bata, paano ninyo tinatawag ang inyong mga kaibigan? Tumpak gamit ang kanilang pangalan tulad ng Janinaya, Joanne, Blessy, at Aryan. Ngayon, bakit nga ba mahalaga na tawagin natin sila sa kanilang ngalan? At bakit mahalaga na malaman natin kung ano ang pangalan? Ang ating pag-alam sa pangalan at kanilang mga pangalan ay kanilang identidad at malalaman nila kung sila ba ang ating tinatawag o tinutukoy sa pagsabi ng mga ito. Ano nga ulit ang pangalan? Ang pangalan ay ang tawag sa tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ang pinagkaiba naman ng pambalana sa pantangi ay ang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na katawagan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Samantala, ang pambalana naman ay pangkahalatang katawagan. Alam kong marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Ngayon, kunin na ninyo ang inyong lapis at papel at sagutan ang sumusunod. Gagawan ninyo ng mga pangungusap ang mga salitang aking ipinapakita. Mayroon lamang kayong 5 minuto upang tapusin ito. Magsimula na kayo. Magbibigay ako ng aking sagot. Sa unang numero, maraming rosas sa hardin. Pangalawa, libro. Maraming libro sa aming bahay. At ang pangatlo, bagong taon. Ako ay tumalon ng 3 beses noong bagong taon. At ang pang-apat, maraming bata ang nagpunta sa amin noong Pasko. At ang huli, malapit lamang ang paaralan sa aking tahanan. Kung ang mga sagot ninyo ay katulad ng mga ibinigay ko, kung ganon, binabati ko kayo. Tama ang inyong ginawa. Ngayon naman, para sa inyong karagdagang gawain, kopyahin at sagutan ang sumusunod. Pumili ng 5 pangalan mula sa kahon at gawan niyo ito ng pangungusap. Maaari kayong magpatulong sa inyong kapatid o magulang. Ayun lamang, hiling ko na marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Magkita-kita tayo muli sa ating susunod na pag-aaral.